Kasaysayan ng wika, unang bahagi. Panahon ng Kastila. Nang sakupin ng mga Espanyol ang bansa, lalong nahati ang mga Pilipino, ang pananakop sa pamamagitan ng pagbubukod-bukod ang ginamit ng mga Espanyol upang magkalayo-layo ang mga Pilipino. Panahon ng kasalukuyan. Nagpatupad ng patakarang bilingual ang kagawaran ng edukasyon at simulang ipatupad ito ng taong 1974 sa mababang paaralan sa bansa. Ipinaunlad ng wikang Filipino upang magamit sa mga paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa Ligang Batas ng 1973, dapat gumagawa ang batasang pambansa ng mga hakbang tungo sa paglinang at formal na adopsyon na ang panlahat na wikang pambansa na tawaging Pilipino. Kautosang Pangkagawaran bilang 25. Hulyo 11, 1971, nilagdaan ng kalihim ng edukasyon at kultura, Juan Manuel ang pagpapairal ng edukasyong bilingual. Kautosang tagapagpaganap bilang 1179, 1981, pagpapalit ng pangalan ng Sarian ng Wikang Pambansa SWT sa Linangan ng Wika sa Pilipinas LWT. Proklamasyon bilang 1041. Ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino. Proklamasyon bilang 12 Marso 26, 1954. Nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa simula sa Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Panahon ng Rebolusyong Filipino. Ang kilosang propaganda ay nagsimula ng paggamit ng Tagalog sa mga pahayagan, isinulat nila. Sinundan ito ng katipunan gaya sa Saligang Batas ng Biak na Bato noong 1877. Panahon ng Hapon. Sa pilitang itinuro ang Nihongo at inalis ang Ingles. Kautosang Pangkagawaran bilang 24. Ipinalabas noong 1962 ng kalihim ng edukasyon Alejandro Roses na nag-uutos na mula sa taong aralan 1963, 1964, proklama bilang 186 na nagsususog sa proklama bilang 12, serye ng 1954. Nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang paglipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon simula sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Kautosang tagapagpaganap bilang 60. Ipinag-utos si Pangulong Diosdado Macapagal na awitin ang pambansang awit sa wikang Pilipino. Proklamasyon bilang 186, Setyembre 23, 1975. Nilagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay na nagsususog sa proklama bilang 12 serye ng 1954. Memorandum Circular bilang 448. Humihiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan ng magdaos ng palatuntunin sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Agosto 13 hanggang Agosto 11, proklamasyon bilang Agosto 12, 1986. Kasaysayan ng wika, ikalawang bahagi. Ang anyong kapuluan ng Pilipinas ang sinasabing sanhi kung bakit napakaraming wika at wikain sa bansa. Bagabat may pagkakaiba ang mga wika, malaki ang pagkakahawig nito sa isa't isa, bunga ng pagkakabilang ng iisang pamilya ng wika, ang wikang Austronesian. Matatagpuan mula sa Formosa sa Hilaga hanggang sa New Zealand sa timog, mula Eastern Islands sa silangan hanggang sa Madagascar sa kanluran. Ang Tagalog ng siyang batayan ng wikang pambansa. Ayon sa pag-aaral na ginawa noong 1934 ni Otto Dempwolff, ay kabilang sa Indonesia subgroup ng Austronesian. Ang pagkakaroon ng maraming wika ang sinasabing ugat ng regionalismo o pagkakapangkat ng mga Pilipino. Ang wikang ayon sa paring Hisweta na si Padre Chirino ang tinataglay ng talinhaga ng wikang Hebreo. Sa panahon ng mga Amerikano, sa pilitang ipinagamit ang Ingles bilang wikang panturo at ipinagbawal ang paggamit ng vernacular. Ngunit batay sa pag-aaral na ginawa ng Monroe Educational Survey Commission, napatunayan na makaraan ng 25 taon na pagtuturo ng Ingles, hindi ito nakatulong sa pagkatuto. Hulyo 10, 1934, binuo ang Kapulangang Pansaligang Batas bilang paghahanda sa itatag na malasariling pamahalaan o Commonwealth. Ang kapulungang ito ang umugit sa Saligang Batas 1935.
Sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas na ito, inatasan ang Pambansang Asembleya na magsasagawa ng kaukulang hakbang sa paglinang ng wikang pambansa na ibabatay sa isa sa umiiral na wika sa Pilipinas. Ang Pangulo ng Commonwealth noon na si Manuel L. Quezon ang naging masugid na tagapagtaguyod na magkaroon ng isang wikang pambansa noong Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ang Batas ng Commonwealth bilang 184 na nagtatag sa surian ng wikang pambansa, SWP. Ang tanggapang ito ang magsasagawa ng pag-aaral hinggil sa pagpili ng wikang pambansa. Ginamit na batayan sa pagpili ang wikang maunlad sa kayarian, mekanismo, literatura at ginagamit ng nakararaming Pilipino. Hinirang ni Pangulong Manuel L. Quezon ang unang mga kagawad ng tanggapang ito. Matapos maisagawa ang SWP, inaatas ng batas ipinahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Desyembre 30, 1937 ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagtatakda sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa.